Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Patuloy nating minomonitor ang nabubuong sistema sa silangan ng bansa at inaasahan na ito ay lalapit next week. May pagbabago ba sa magiging galaw nito? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing nakaaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na pagpasok ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kaya mas madali ang pagbuo ng ulap at mga thunderstorm, lalo na sa mga lugar na unang nasasalo ng hangin ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi man pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya at lungsod, nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaang pag-ulan sa ilang bahagi ng araw, lalo na kapag mas umiinit ang paligid at mas bumibigat ang pakiramdam ng hangin. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Sa madaling paliwanag, hindi ito nangangahulugang buong araw na maulan sa lahat ng lugar. May mga oras na pwedeng maliwanag at medyo tahimik ang kalangitan, pero habang tumatagal ang araw ay pwedeng mabuo ang makakapal na ulap at sumunod ang ulan o thunderstorm sa ilang lugar. Dahil dito may posibilidad ng flash floods o landslides sa oras na maging severe ang thunderstorm. Kaya para sa mga nasa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, mahalagang huwag baliwalain ang mabilis na pagbabago ng panahon, lalo na kung mapapansin ninyo na biglang dumidilim ang kalangitan at lumalakas ang hangin. Sa Bicol Region, mas kailangang maging mapagmatyag lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan, ilog at mga mabababang komunidad. Kahit isolated ang mga pag-ulan, kapag may isang thunderstorm cell na mabuo at tumagal sa iisang lugar, pwede itong magbuhos ng malakas na ulan sa maikling panahon. Sa ganitong setup, hindi kailangang maghapon ang malakas na ulan para magkaroon ng pagbaha. Kung minsan, sapat na ang maikling oras ng matinding buhos para magdulot ng mabilis na pag-apaw ng tubig sa mga mababang lugar o pagdaloy ng putik sa mga paanan ng bundok. Kaya kung may mga lakad, biyahe o gawain sa labas, mas mabuting maging handa sa posibilidad ng biglaang pag-ulan. Sa Eastern Visayas, pareho rin ang mahalagang paalala. Dahil nasa silangang bahagi ito ng bansa, isa ito sa mga lugar na madaling maapektuhan kapag mas aktibo ang easterlies. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, pero habang mas umiinit ang paligid at mas humahalo ang moisture sa atmosphere, pwedeng sumunod ang pagbuo ng mga ulap at thunderstorm. Sa mga bayan at lungsod na malapit sa dagat, ilog at matataas na bahagi ng lupa, makabubuting maging maingat dahil kapag tumapat ang mas malakas na thunderstorm sa inyong lugar, may posibilidad ng flash floods at landslides. Hindi man pare-pareho ang epekto sa buong rehiyon, ang mga lugar na tatamaan ng mas malakas na thunderstorm ang dapat mas maging alerto. Para naman sa Metro Manila at sa rest of the country, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa mas simpleng paliwanag, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na may init at medyo maayos ang lagay ng panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas tumitindi ang init sa paligid, mas tumataas din ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. May mga lugar na mananatiling tuyo, habang may ibang bahagi namang pwedeng tamaan ng thunderstorm sa maikling panahon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, pareho rin ang mahalagang paalala. Kahit hindi kabilang sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ang isang lugar, hindi ibig sabihin nito na ligtas na ito sa biglaang sama ng panahon. Dahil localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa maraming bahagi, may mga lugar na maaaring hindi makaranas ng ulan sa umaga pero biglang magkaroon ng thunderstorm sa hapon. Kaya kung mapapansin ninyo na mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, iyan ay mga senyales na pwedeng may mabuo na namang thunderstorm sa inyong lugar. Sa ganitong sitwasyon, laging pinakamainam ang maagang pag-iingat. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang light to moderate na hangin na magmumula sa south hanggang southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, hindi pa naman pinakamalubha ang lagay ng dagat pero hindi rin ito dahilan para maging pabaya.
Lalo na para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda, mahalagang obserbahan ang aktuwal na kondisyon ng dagat bago bumiyahe. Kapag napapansin na lumalakas ang hangin o pumapangit ang lagay ng kalangitan, mas mabuting huwag ipilit ang paglalayag. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate at magmumula sa southeast hanggang south. Ang coastal waters naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito indikasyon ng pinakamasamang kondisyon sa dagat pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kahit hindi sobrang taas ng alon sa general forecast, pwede pa ring biglang magbago ang tunay na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbugso ng hangin. Kaya para sa mga gumagamit ng maliliit na bangka at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan, makabubuting maging mapagmatyag sa mga pagbabago ng panahon bago pumalaot. Kung titingnan naman natin ang extremes of temperature and relative humidity, ang minimum temperature na naitala ay 26.2 degrees Celsius bandang 5 o'clock in the morning, habang ang maximum temperature ay umabot sa 34.6 degrees Celsius bandang 2 o'clock in the afternoon. Sa relative humidity naman, ang minimum ay 59% bandang 2 o'clock in the afternoon, habang ang maximum ay 90% bandang 5 o'clock in the morning. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay mataas na agad ang halumigmig sa hangin, at habang tumitindi ang init sa maghapon ay nananatiling mabigat ang pakiramdam ng panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa atmosphere ay isa sa mga dahilan kung bakit pwedeng mas madaling mabuo ang localized thunderstorms sa maraming bahagi ng bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang makararamdam ng alinsangan at mabilis na pagkapagod lalo na sa mga lugar na sementado, kulob at kaunti ang daloy ng hangin. Kapag ganito ang panahon, mas mabuting uminom ng sapat na tubig at maging maingat lalo na kung may lakad sa labas sa tanghali o hapon. Malinaw na ang kombinasyon ng init at mataas na halumigmig ay nakadaragdag sa discomfort at pwede ring maging salik sa pagbuo ng biglaang thunderstorm sa ilang lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang long-range forecast. Ayon sa bagong datos, may pagbabago sa kilos ng posibleng bagyo. Mas dumadami ang mga weather model na nagpapakita ng paglapit ng bagyo sa kalupaan ng bansa. Ibig sabihin, habang dumarami ang mga bagong model runs, mas lumalakas ang senyales na may posibilidad na may sistemang lalapit sa bahagi ng Luzon. Pero mahalagang idiin na hindi pa ito nangangahulugan na ito ay magla-landfall. Sa usaping long-range forecast, normal na may iba-ibang ipinapakitang galaw ang mga model habang malayo pa ang panahon ng posibleng development. Sa ngayon, marami ring member model ang nagpapakita ng pag-recurve o iyong posibilidad na kikilos pa itaas ang bagyo at hindi dadaan ng direkta sa kalupaan. Kaya sa ngayon, hindi pa tama na ituring agad na final scenario ang kahit alin sa dalawang posibilidad. Ang malinaw pa lang ay may mga senyales ng posibleng development at may posibilidad na makaapekto ito sa bansa, depende sa magiging paglilinaw ng datos sa mga susunod na araw. Pero dahil ito ay malayo pa, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Pwedeng magbago ang track, pwedeng humina ang development, pwedeng lumakas, at pwedeng tuluyang mag-iba ang direksyon habang lumalapit ang petsa. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng patuloy na pag-monitor. Sa usaping panahon, lalo na sa mga posibleng bagyo sa long-range forecast, mas maiging bantayan muna ang trend kaysa agad mangamba sa iisang model run lamang. Habang dumarami ang pumapasok na bagong datos, mas lilinaw kung ang mas malamang na mangyari ay paglapit ba sa Luzon o recurvature patungo sa mas mataas na latitude.